Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Sa ulo ng mga balita. Dalawang persons of interest sa umano'y tangkang pambobomba sa Roxas Boulevard nasa kustodiya na ng mga otoridad. Paggunita sa ika-153 anibersaryo ng kapanganakan ng bayaning si Andres Bonifacio, sinabayan ng kilos protesta ng mga tutol sa paghimlay kay dating Pangulong Marcos sa libingan ng mga bayani. House Justice Committee sasampahan ng disbarment at ethics complaint si Senator Laila De Lima sakaling baliwalain nito ang inihain nilang show cause order. Bagong pinuno ng Bureau of Corrections handang magpatupad ng mararahas na hakbang upang maalis ang katiwalian at kalakalan ng droga sa New Bilibid Prison. Proseso ng permit application ng mga importer, riribisahin ng Department of Agriculture dahil sa mga kaso ng permit recycling at talamak na smuggling. Mga kumpanyang nagpapatupad ng illegal contractualization scheme, binala ang ipasasara ng Labor Department. Una sa ating mga balita ngayong hapon. Tinulungan ng UNTV News and Rescue Team ang mga nasugatan sa 4 na magkakahiwalay na aksidente sa motorsiklo, pati na ang isang binatilyo na biktima ng pambubugbog sa Baguio City. Ito ang balita ni Bernard Dadis. Iniinda ng binatilyong si Cyril Dato ang pananakit ng mukha at pagdurugo ng ilong habang nasa gilid ng Ferguson Road, Baguio City pasado 2:00 kaninang umaga. Ayon kay Dato, makikipagkita sana siya sa dating kasintahan nang harangin at bugbugin ng 3 hindi pa nakikilalang lalaki. Matapos lapatan ng first aid ng UNTV News and Rescue ay inihatid na siya ng Baguio Police sa ospital. Tinulungan rin ng UNTV News and Rescue ang naaksidenteng motorcycle rider na si Alvin Rodriguez sa Angeles City, Pampanga kanina madaling araw. Nagtamo ng mga gasgas sa kamay at paa si Rodriguez matapos siyang mabangga ng isang kotse. Matapos malapatan ng first aid ang biktima ay dinala ito sa ospital ng Angeles. Sa Bacolod City naman ay banggaan ng motorsiklo at tricycle ang nirespondihan ng UNTV News and Rescue sa Circumferential Road kagabi. Ayon sa nakasaksi, tinangkang mag-overtake ng motorcycle rider na si John Ray Bailosis sa sinusundang tricycle, ngunit nang makita ang kasalubong na truck ay sinubukan itong bumalik sa linya at bumangga sa likurang bahagi ng tricycle. Matapos lapatan ng Pangunang Lunas ay tumanggi na ang biktima na magpahatid sa pagamutan. Duguan naman ang mukha ng lalaking ito ng datnan ng UNTV News and Rescue sa kahabaan ng MacArthur Highway sa Herona, Tarlac kaninang madaling araw. Nilapatan ng first aid ng UNTV Rescue ang mga sugat ni Ferdy Bugayong na naaksidente sa motorsiklo. Ang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council naman ang nagatid sa biktima sa Tarlac Provincial Hospital. Galing yung motor dyan sir tapos ang bilis. Dito, walang preno, sakto parating yung close ban na 10-wheeler. Yun, tinamaan sa side. Ayon sa mga otoridad, nagpositibo ang biktima sa alcohol breath test, wala rin itong lisensya at hiniram lamang ang ginamit na motorsiklo. Samantala, kaso naman ng isang motorcycle rider na nakahagip ng tumatawid na 67 anyos na lola ang nirespondihan ng UNTV News and Rescue Team sa Paco, Maynila kaninang hating gabi. Agad nilapatan ng Pangunang Lunas ng grupo ang rider na si Francis Villanueva at ang nahagip niyang matandang babae. Pagkatapos ay inihatid ang dalawa sa Santa Ana Hospital. Bernard Dadis, UNTV News and Rescue, Philippines. Hawak na ngayon ng mga otoridad ang 2 itinuturing na persons of interest kaugnay na natagpo ang improvised explosive device o IED malapit sa US Embassy noong Lunes. Mula sa Maynila, itong balita ni Joan Nano live. Joan, go ahead. Yes, Attorney Reg, isinasailalim na nga sa interrogation dito sa Manila Police District Headquarters itong 2 itinuturing na persons of interest dito sa umano'y tangkang pambobomba sa Roxas Boulevard noong Lunes.
Inimbitahan ng pulisya ang dalawa na sinasabing nagmula sa Bulacan at Caloocan City. Ang isa sa mga ito ay kinilalang si Rayson o Rashid Kilala, 34 anyos, residente ng Barangay Bagong Bayan, Bulacan, Bulacan. Isinailalim siya sa custody ng Manila Police District at Bulacan Provincial Police kaninang alas 9:30 ng umaga. Ayon nga kay NCRPO Chief Director Oscar Albayalde, may pagkakahawig ang isa sa mga ito sa computer-generated sketch ng suspect sa tangkang pambobomba na inilabas ng PNP kahapon. Nabuo ang sketch batay na rin sa mga nakuhang detalye mula sa mga informant. Hindi naman nagbigay pa ng ibang detalye ang MPD hinggil sa isa pang person of interest dahil hindi pa nga natatapos ang kanilang isinasagawang investigasyon. Ayon nga kay Albayalde, posibleng iharap bukas sa media ni PNP Chief Director General Ronald De La Rosa ang mga nasabing person of interest, depende yan sa magiging resulta ng kanilang investigasyon. Attorney Reg, ayon nga kay NCRPO Chief Oscar Albayalde, ay sa ngayon ay inimbitahan na rin nila yung kanilang eyewitness para nga maituro kung positibong isa nga dito sa dalawang persons of interest yung suspect dito sa tangkang pambobomba sa Maya Rojas Boulevard. At gayon din, tuloy-tuloy din yung kanilang paghahanap doon sa taxi na sinasabing sinakyan ng suspect na nag-iwan nga ng improvised explosive device malapit sa may US Embassy. Attorney Reg? Maraming salamat, Joan Nano, nagulat ng live mula sa Maynila. Sa ibang balita, binisita ngayong araw ni Pangulong Rodrigo Duterte ang mga sundalo na nasugatan sa nagpapatuloy na bakbakan ng militar at Maute Group sa Butig, Lanao del Sur. Itinuloy pa rin ng Pangulo ang biyahe papunta sa Camp Evangelista sa Cagayan de Oro City sa kabila ng pananambang sa kanyang advance party kahapon sa Marawi City na ikinasugat ng 7 miyembro ng Presidential Security Group at 2 sundalo. Ayon sa Pangulo, bagaman gumagawa ng paraan ng pamahalaan upang maiwasan ang giyera, kailangan pa rin ituloy ang opensiba dahil sa kawalan ng kooperasyon ng Maute Group. Sinabi naman ng Malacanang na wala pang ipinatutupad na polisiya ang pamahalaan hinggil sa pakikipag-usap sa Maute Local Terrorist Group. Ito ay sa kabila ng pahayag ni Pangulong Rodrigo Duterte na nais itong makipagkaibigan sa grupo upang matigil na ang kaguluhan. Ito ang balita ni Rosalie Cos. Sa panayam ng media kahapon sa pagbubukas ng Phase 1 ng Mega Drug Rehabilitation Center sa Nueva Ecija, nabanggit ni Pangulong Rodrigo Duterte na balak nitong makipagkaibigan sa Maute Group upang matigil na ang gulo. Ang pahayag ng Pangulo ay sa gitna na rin ng nagpapatuloy na bakbakan ng militar at Maute Group dahil sa pagkubkob nito sa munisipyo ng Butig sa Lanao del Sur. Ayon sa Malacanang, ang pahayag ng Pangulo ay nagpapakita lamang ng sinseridad ng administrasyon sa pagsusulong ng kapayapaan sa bansa. The expression was made because the President wants to exhaust all means on how to achieve peace and order in the country. Ngunit sa ngayon, wala pang pinal na hakbang ang pamahalaan ukol sa panggugulo ng Maute Group na umano'y may ugnayan sa international terrorist na Islamic State o ISIS. There is no written statement that the government will coordinate or mediate or negotiate with this group. There is no written policy on that. It was just an expression made by the President. Samantala, pinabulaan na naman ng Malacanang ang kumakalat na balita sa social media na may conspiracy o nagsabwata ng pamahalaan at militar sa nangyaring pananambang kahapon sa Advanced Security Group ni Pangulong Duterte sa Marawi City upang ideklara ang suspension ng writ of habeas corpus sa bansa. We ask citizens to always verify the news that they receive in social media. The government will not sacrifice the lives of our soldiers, for the conspiracy theory that some citizens have been thinking about. Rosalie Cos, UNTV News and Rescue, Malacanang. Lilipad naman papuntang Russia sa susunod na buwan si Defense Secretary Delfin Lorenzana upang maghanap ng mga bagong kagamitan para sa Armed Forces of the Philippines. Makikipagpulong rin ang kalihim sa kanyang counterparts doon kung saan inaasahang tatalakayin ang pagpapatibay sa defense ties ng dalawang bansa. Ito ang balita ni Brian De Paz.
Nakatakdang umalis ng bansa papuntang Russia sa susunod na linggo ni Defense Secretary Delfin Lorenzana. Kasunod na rin ito ng alok ng Russia na maging supplier ng high-powered firearms ng Pilipinas matapos magkaroon ng issue sa supply mula sa Amerika dahil sa umano'y pagharang ng isang mambabatas kaugnay ng tumataas na kaso ng pagpatay sa bansa. Ayon kay Secretary Lorenzana, layo ng pagbisita na maghanap ng mga bagong kagamitan bilang bahagi ng modernisasyon sa Armed Forces of the Philippines. Ito lang yung mga gamit nila kung kailanganin natin. Ang unang siguro natin tignan yung mga sniper rifles nila. Maganda daw yung sniper rifles ng Russia. Inaasahan ring makikipagpulong si Secretary Lorenzana sa kanyang defense counterparts doon. Yun ang pag-uusapan niyo ng counterpart sa Russia? Defense relations, cooperation. Umaasa si Secretary Lorenzana na may sasapinal na ang Memorandum of Understanding ng Pilipinas at Russia lalo't matagal nang nagawa ang draft nito sa mga nagdaang administrasyon. Nag-umpisa mag-usap tayo sa kanila yung nakaraang mga administration. I think 2014, meron na tayong mga draft ng MOU na siguro pwedeng pirmahan pagpunta nito sa next year. Tiniyak naman ng kalihim na mangingibabaw ang interes ng bansa sa mga papasuking defense cooperation sa ibang bansa at mas itutuon rin ang mga pagsasanay ng militar sa paghahanda at pagtugon sa mga kalamidad, civic activities, paggawa ng infrastruktura at pagsugpo sa iligal na droga. Brian De Paz, UNTV News and Rescue, Camp Aguinaldo. Susunod sa ito ang balita. Bagong pinuno ng Bureau of Corrections handang magpatupad ng mararahas na hakbang upang maalis ang katiwalian at kalakalan ng droga sa New Bilibid Prison. Proseso ng permit application ng mga importer riribisahin ng Department of Agriculture dahil sa mga kaso ng permit recycling at talamak na smuggling. Mga kumpanyang nagpapatupad ng illegal contractualization scheme binalaang ipasasara ng Labor Department. Sinabayan ng kilos protesta ng anti-Marcos groups ang paggunita ngayong araw sa 153 anibersaryo ng kaarawan ni Andres Bonifacio. Alamin natin ang sitwasyon ngayon sa EDSA People Power Monument sa Quezon City mula kay Monokson Live. Mon, go ahead. Magandang gabi, Attorney Reg. Medyo maingay ngayon dito dahil sabay-sabay na sumisigaw itong mga anti-Marcos group upang tutulan nga itong pagpapalibing kay dating Pangulong Ferdinand Marcos sa libingan ng mga bayani. Kanina ay nakita namin itong si dating Presidentiable Mar Rojas at siya'y nakakulay itim rin. Itong presensya mismo dito ni Rojas sa pagtitipon na ito ay patunay lamang na siya ay tutol din sa pagpapalibing kay dating Pangulong Marcos sa libingan ng mga bayani. Okupado na ng mga anti-Marcos group ang isang lane ng kalsada sa tabi ng People Power Monument dito sa EDSA White Plains. Ipinasara na ng MMDA ang naturang kali at pinapadaan na sa ibang daanan ng mga motorista. Habang lumalalim ang gabi ay tuloy-tuloy pa rin ang pagdating ng mga tao na makikiisa sa kilos protesta. Halos lahat ngayon na naririto sa EDSA People Power Monument ay nakasuot ng itim. Ito raw ang kulay na nagpapakita ng kanilang mariin na pagtutol sa sikretong pagpalibing sa dating Pangulo. Isa pa rin ang kanilang sinasabi, hindi bayani si Marcos at hukayin si Marcos. Sinimula ng kilos protesta kaninang umaga sa iba't ibang lugar sa Metro Manila. Lahat ng mga nagsagawa ng kilos protesta ay nag-ipon-ipon dito sa EDSA People Power Monument. Ang mga nagtitipon-tipon rin sa bantay ng mga bayani ngayon ay upang ipagdiwang ang anibersaryo ng kapanganakan ni Andres Bonifacio ay magtutungo rin dito mamaya upang makiisa sa kilos protesta.
Attorney Red, sa ngayon ay patuloy ang sinasagawang programa dito sa EDSA People Power Monument at meron nga mga inaimbitahan na mga banda at ganoon din mga kilalang mga personalidad upang magsalita sa entablado at ipahayag kanilang nararamdaman dito nga sa pagpapalibing sa dating Pangulo sa libingan ng mga bayani. Hindi nila sinasabi kung hanggang ano oras sila dito, subalit ang masasabi nila ay ang kilos protesta na ito ay hindi dito nagtatapos kundi masusundan pa ng mga sere ng kilos protesta sa mga susunod na araw. Yan ang latest mula dito sa may EDSA People Power Monument. Balik sa iyo, Attorney Reg. Maraming salamat, Monokso. Nagulat ang live mula sa EDSA People Power Monument sa Quezon City. Samantala, lumahok rin ang ilang kilalang personalidad sa protesta sa paghimlay sa libingan ng mga bayani kay dating Pangulo at Diktador Marcos na isinagawa naman sa bantayog ng mga bayani. Alamin natin ang update sa sitwasyon doon mula kay Grace Casin live. Grace, go ahead. Magandang gabi sa iyo, Attorney Reg. Kabilang sa mga kilalang personalidad na dumalo ngayon ay sina Vice President Leni Robredo, Senator Kiko Pangilinan, ilang mga dating senador at kongresista at kilalang personalidad. Ang kanila raw pagdalo ngayong araw dito ay bilang pagkilala nila sa mga Pilipinong lumaban noon laban sa diktadoryang Marcos. 19 na Pilipino ang ngayon ay kinilalang bayani ng Bantayog ng Mga Bayani Foundation. Sila ang mga martir na lumaban sa diktadoryang Marcos mula 1965 hanggang 1986. Kabilang sa mga ito ay sina yumaong dating Senate President Jovito Salonga. Ngayong araw, ang kanilang mga kaanak ang tumanggap ng pagkilala at plaque ng mga ito. Sila rin ang nanguna sa unveiling ng Wall of Remembrance kung saan nakasulat ang pangalan ng mga itinuturing na bayani. Si Vice President Leni Robredo dumalo bilang bisita ng pamilya ni Letty Jimenez Magsalok, isa sa mga kinilalang bayani. Hindi naman nakarating ang isa sa mga guest speaker na si DepEd Secretary Nining Briones. Sa pagdiriwang na ito ay binigyan diin ni dating Senador Rene Sagisag at Bobby Tanyada at ni National Democratic Front Senior Advisor Luis Halandoni ang kanilang pagtutol sa pagpapalibing kay dating Pangulong Marcos sa libingan ng mga bayani. Hindi dapat daw iisang tabi ang mga human rights violation na kanyang ginawa sa mga Pilipino. Una na rin kinundina ni Vice President Robredo at Senator Kiko Pangilinan ang nasabing hakbang. Maging si DSWD Secretary Judy Taguiwalo, una nang pinanindigan ang kanyang pagtutol dahil sa kanyang mga personal na hirap na naranasan. Siguro malinaw naman yun, no? Dahil kinulong ako ng panahon ng martial law, na torture ako. So yun na yung statement ko. Nagpasalamat naman si dating Senador Bobby Tanyada sa mga kabataang nakikipaglaban kasama nila. Maski hindi nila naranasan yung karahasan, yung kalupitan, yung mga pagnanakaw na naganap nung nakaraang Reymen Marcos, ay nakuha pa rin nilang kumilos at sumama sa mga protesta na nananawagan na hindi dapat ilibing si Ferdinand Marcos sa libigan ng mga bayani. Attorney Reg, nagpapasalamat ang pamilya nitong 19 na Pilipinong kinilalang bayani dahil hindi pa rin daw nakakalimutan ang sakripisyo na ginawa ng kanilang mga kaanak. Ayon sa kanila, dapat ay ituro sa mga kabataan ang mga human rights violation na naganap sa nasabing rehimeng Marcos upang hindi makalimutan sa mga susunod na henerasyon at patuloy at hindi raw matatapos ang kanilang kampanya na dapat ay hindi hilibing sa libingan ng mga bayani si dating Pangulong Ferdinand Marcos. Attorney Reg. Maraming salamat, Grace Casin. Nagulat ng live mula sa Bantayog ng Mga Bayani. Sa ibang balita, nakahandang gumamit ng mararahas na hakbang ang bagong pinuno ng Bureau of Corrections o Bucor upang tuluyang malinis ang New Bilibid Prisons o NBP sa iligal na droga at katiwalian. Ito ang balita ni Roderick Mendoza. Sa kabila ng mahigpit na seguridad na ipinatutupad ng PNP Special Action Force at paglalagay ng signal jammers, may nakakalusot pa ring mga kontrabando sa New Bilibid Prison. Aminado ang bagong Bucor Director na si retired Police Chief Superintendent Benjamin de los Santos na nagiging mapamaraan ang mga bilanggo sa pagpupuslit ng mga kontrabando. Kaya't handa siyang gumamit ng marahas na hakbang upang matuldukan na ang problema ng droga at katiwalian sa Bilibid. If necessary, exert drastic measures to finally get rid of this
menace, drugs, crime, corruption. Ayon sa opisyal, mahirap isipin ang isang pasilidad para sa pagbabago ng mga bilanggo ay nagiging pugad ng mga kriminal na nakakapaghanap buhay pa at nakakapagbigay ng karangyaan sa kanilang pamilya. Either they reform or they die. There are many ways of dying naman. Marami nga daw tumatalo na lang. Marami na-overdose. Tututukan din ang bagong hepe ng Bucor na maipatupad sa kabuuan ang modernization program ng ahensya upang mabigyan ng maayos na pasahod at pagsasanay ang mga prison guard. I hope we could put up also a correctional academy where we could professionally train correctional officers. Pinalitan ni De Los Santos si dating Bucor OIC Rolando Asuncion na bumaba na sa pwesto nitong Lunes. Tiwala naman si Justice Secretary Vitaliano Aguirre sa kakayahan ng retiradong general na maipatupad ang reformang ninanais ng Administrasyong Duterte sa Bilibid. Roderick Mendoza, UNTV News and Rescue, Manila. Handa ang House Committee on Justice na magsampa ng disbarment at ethics complaint laban kay Senator Leila De Lima sakaling mabigo itong sagutin ang inihain nilang show cause order. Una nang sinabi ng senadora na hindi niya kikilalanin ng kautusan ng lower house at haharapin niya ang anumang reklamo na ihahain laban sa kanya. Ito ang balita ni Nel Maribuho. Tatlong option o hakbang ang nakikita ngayon ng House Committee on Justice sakaling baliwalain ni Senator Leila De Lima ang inihain nilang show cause order. Batay sa order, may 72 hours o 3 araw ang senadora upang magpaliwanag kung bakit hindi siya dapat i-cite in contempt dahil sa ibinigay na payo kay Ronnie Dayan na huwag dumalo sa pagdinig noon ng lower house kaugnay ng Bilibid drug trade. Sa panayam ng programang Get It Straight, sinabi ni Committee Chairman Congressman Reynaldo Umali na bukod sa criminal case ay posible silang magsampa ng disbarment case o ethics complaint laban sa senadora. Kung hindi niya po sasagutin, ay ibig sabihin talagang merong defiant yung attitude, ay sa aking pagkakarinig kay Congressman Pariñas ay 3 bagay. Pwede siyang filean ng disbarment. Dahil unethical to. Abogada siya, Secretary of Justice siya, para i-advise niya ang isang tao na huwag dumalo sa pagdinig ay hindi naaayon sa ethics ng legal profession. Pangalawa, pwedeng mag-file ng ethics case sa Senate, sa Senado mismo. Ayon naman kay House Speaker Pantaleon Alvarez, posible nilang gawin ng sabay-sabay ang legal actions laban kay Senator De Lima kung patuloy itong magmamatigas. Disbarment, complaint sa Ethics Committee, lahat nga ng option gagawin natin. Sabay-sabay yan. Hindi tayo mamimili ng isa. Naninindigan rin si Congressman Umali na wala silang nilalabag sa umiiral na interparliamentary courtesy sa Kongreso na posible umanong magresulta sa pagkakaroon ng constitutional crisis. So hindi naman tayo magkakaroon ng tinatawag na yung pag-violate ng interparliamentary courtesy na tinatawag, or at the same time na baka mag-lead sa tinatawag din na constitutional crisis. Nung kami magharap ng pamunuan ng Senado, kasama ako si Congressman Pariñas siya kasi Speaker, ay sabi niya, sige, ipadala niyo yung show cause order. Yes, sir. Diretso, tinanong kami kung kanino, ito po ay para kay Senator De Lima, hindi po para sa inyong... Giit ng mga mambabatas, paggalang sa lower house ang kanilang inihingi sa pagsagot ni Senator De Lima sa inihaing show cause order. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, House of Representatives. Sa iba pang balita, patuloy nang nagsasagawa ng revalidation ang Department of Agriculture sa mga inisyong permit matapos matuklasan ang talamak na permit recycling ng ilang importer. Rerebisahin rin nila ang proseso ng online import permit application upang masawata ang smuggling at iba pang iligal na transaksyon. Ito ang balita ni Ray Pelayo. Dumagsa ang mga importer sa tanggapan ng Department of Agriculture sa Quezon City mula nang magpatupad ang ahensya ng agarang review at revalidation ng mga sanitary at phytosanitary o SPS documents at import permits.
Noong nakarang linggo, mahigit sa 2,300 ang kanilang na-revalidate na permit at natuklasan nila na ang ilang pribadong kumpanya ay gumagamit ng recycled permits. Ang ilan sa mga ito ay umabot pa sa 180 ang hawak na permit, ngunit hindi naman lahat ay ginagamit. If they're legitimate and law-abiding importers, I think they should be happy with this because finally we're cleansing their ranks of fictitious importers. Ayon sa kalihim, ang revalidation ay paraan din upang masugpo ang talamak na smuggling sa mga produktong agrikultura gaya ng sibuyas. May ginagawa pa aniyang hoarding ang mga sindikato ngayon kung saan iniimbak ang mga imported na sibuyas at inilalabas lamang kasabay ng anihan ng mga lokal na magsasaka ng sibuyas. Yun ding nag-hoard na yun, sila din bibili ng sibuyas ng mga farmers at controlled prices. So totally they're in control, no? Plano rin ng ahensya na baguhin ang proseso ng pag-a-apply ng permit online upang matiyak na lehitimo ang importer at papasukin itong transaksyon. We will improve this by copying what the US Embassy does. No? Pag-apply ka ng visa, online pwede ka mag-apply. Okay? Pero pag withdraw mo na ng visa mo, personal appearance ka na. Nangako naman ang kalihim na sisisantihin nila ang sino mang mapatutunayang sangkot sa korupsyon sa ahensya. Ray Pilayo, UNTV News and Rescue, Quezon City. Hinikayat ng Department of Labor and Employment o DOLE ang publiko na agad isumbong sa kanila ang mga kumpanya na nagpapatupad ng illegal contractualization upang mapatawan ng kaukulang parusa. Ito ang balita ni Victor Cusare. Nagsagawa ng protesta ang ilang labor groups kasabay ng paggunita sa anibersaryo ng kaarawan ng bayaning si Andres Bonifacio. Muling iginiit ng mga nagpoprotesta ang pagpapatigil sa kontraktualisasyon o endo system at ang pagkakaroon ng pantay na minimum wage sa buong bansa. Ayon kay Department of Labor and Employment Secretary Silvestre Bello III, may isinasagawa na silang pag-aaral upang gawing pantay-pantay ang minimum wage gaya ng binanggit ni Pangulong Rodrigo Duterte noong panahon ng kampanya. Kasi alam nyo nasa isip ng presidente. Kasi sabi niya, kaya tayo may overpopulation in Manila dahil mas mataas ang sweldo doon. 491. Dito sa atin, meron 280, may 290, ganon. Kaya marami mga taga-probinsya, nag-uumpugan sila sa Manila. Ngunit iginiit ng kalihim na wala sa kapangyarihan ng DOLE o Regional Wage Boards ang pagpapatupad ng aumento sa National Minimum Wage kundi nasa Kongreso. Hinggil naman sa usapin ng ENDO, ayon kay Secretary Bello, magsusumite na sa kanya ng rekomendasyon ang mga senior directors ng DOLE sa susunod na linggo matapos ang mga isinagawang labor summit sa buong bansa. Then the Department of Labor will come up with a position that we will finally decide to order. Subalit binigyang diin ng kalihim na sa ilalim ng batas, hindi lubusang ipinagbabawal ang kontraktualisasyon dahil merong itinuturing na legal form nito gaya ng pagkuha ng seasonal at project-based employees kagaya ng ginagawa sa shipbuilding industry. Pag mayroon nag-order sa iyo ng barko, pagpatayo ka ng barko, kakailanganin mo ng may 10,000 workers. Now, under the law, you are allowed to get additional 10,000 workers para gawin yung project na yon. Pag natapos yung project na yon, 10 na rin ang kanilang employment. Hinikayat naman ni Secretary Bello ang publiko na isumbong sa mga kinauukulan kung nagpapatupad ng illegal contractualization ang kanilang employer upang maimbestigahan at maparusahan. Gawin mo regular yung employee mo. Nakabigyan mo ng tamang sweldo. Pag ayaw niya sumunod, sige, ayaw mong gawing regular, I will consider your employee regular. Hindi mo pwedeng tanggalin niya. Pag hindi sumunod, I will order your closure. Victor Cosare, UNTV News and Rescue, Davao City. At karing kay katamong balitang Promdi. May sagawa lang simulation exercising AFP Central Command ng Pong Police Regional Office 7 mga subukan ning kakayanan daring karelang tauhan king pamagresponde karing insidente ning kidnapping. Ining balita ng Gladys Towabi. Gisuwayan
Binubulan sa mga sakop sa Central Command uban ang lain pang mga ahensya ang ilang abilidad sa pagresponde sa mga insidenteng posibleng buhaton sa mga teroristang grupo sama sa kidnapping pinaagi sa usa ka simulation exercise. Samtang galihok ang blocking forces aron madakpan ang mga kidnapper. Gipalibutan sab og mga helicopter ug patrol vessels ang usa ka bangka aron maluwas ang mga sakay nga gikidnap. Kini ang maong panghitabo sa gibuhat nga simulation exercise sa AFP Central Command ug Police Regional Office 7 sa Sumilon Island, Argao ug Dumaguete City. There are some lapses or there are some limitations, but the way I see things is it's a matter of talking. It's a matter of laying down the cards, what are our strengths, what are our weaknesses. Tumong niini nga mas pahugtan pa ang ilang pagpangandam ug ipakita labi na sa mga turista nga protektado sila ug luwas ang Cebu. And then later on, we intend to conduct the exercise at night. Kung proficient na yung ating mga piloto, mga sailors, mga ground troops, iba yung situation sa gabi dahil yung visibility is limited. Ang simulation exercise gipahigayon human kapagawas og travel warning advisory ang US Embassy sa Southern Cebu tungod sa hulga nga kidnapping. Gladys Tuwabi, UNTV News and Rescue, Cebu. Pakabuklat ne para karing drug dependent sa bisang mibayo yung karelang biye ing Drug Treatment and Rehabilitation Center ng Department of Health, King Leyte. Ining balita ng Jeneline Gakit. Mga drug dependents and Drug Treatment and Rehabilitation Center han Department of Health hadulag Leyte. Hapag kaya na mga lalaki laanay ang iragin kakarawat ha pasilidad. Dinhi, pwede magpailarom ang mga adik kan illegal nga droga hinunom kabulan nga detoxification treatment kauman liwat hini in holistic care services ang DSWD nga mag-iiha hindi si 8 kabulan. They are classified accordingly. Yung may mga pera, they are pegged to 10,000 pesos per month. Yung wala naman, na-certified sila with our medical social workers na indigent sila or they're coming from indigent group. Wala sila pong pinabayaran. An madadiagnose liwat nga low risk in isusulod ha community-based service samtang for rehabilitation nga treatment naman an high-risk patients. Hapag kaya na, may ada na 11 nga pasyente ang rehab center nga may ada 110 bed capacity. Sobra 25 kayukot ang mga drug surrenderers sa Eastern Visayas pero por lo menos maabot pala hintulo kayukot ang mga nagpailarom in reformation program. Kulang din po kasi kami ng manpower to do the assessment and we need more collaboration with the police and our health staff din para mabilis din yung assessment. Samtang, ginsiguro liwatit DSWD nga iragod tututukan ang aftercare han mga pamilya nga marirehab labi na good kun ang mga ini in breadwinner. Pwede sila mabigyan ng educational assistance sa mga bata nila na nag-aaral. Pwede food assistance, medical assistance. Pagkaya na, may ada por lo menos usa kayukot 600 nga nurses inaadto ha field para han community-based and drug rehabilitation and treatment samtang 800 nga kadugangan nga nurses in plano idugang han DOH ha programa. Jeneline Gakit, UNTV Notisyangan Bulig, Tacloban, Leyte. Samantala dininan dalang parangal ng Calabar Zone Regional Disaster Risk Reduction and Management Council deng disaster unit ang magpapakit king karelang galing king panahon ng kalamidad. Ining report ng Sherwin Culubo. Kinilala ng Office of Civil Defense at Regional Disaster Risk Reduction and Management Council Calabarzon ang ipinamalas na kahandaan ng local chief executive sa probinsya ng Laguna, Batangas, Cavite, Rizal at Quezon nitong mga nagdaang kalamidad. Itong gawad kalasag ay binibigay natin sa mga local chief executive na ang kahandaan ay mataas bilang pagkilala dun sa mga effort na ginawa nila in terms of DRR, yung risk reduction,
at sa climate change adaptation. Ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ng Batangas ang nanguna sa mga probinsya na ginawaran ng parangal. Laging tinitingnan nila yung best practices natin sa LGU. Number one is kung meron tayong disaster plan and kung meron tayong ginagamit na mga contingency plan for every hazards. Bukod sa LGU, pinarangalan din ang iba't ibang ahensya ng gobyerno at mga kawani ng media na katuwang ng RDRRMC sa pagbibigay ng impormasyon sa publiko bilang paghahanda sa mga kalamidad. Ito ang aming pamamaraan na iparating sa ating kababayan, yung mga information lalo-lalo na during emergency o disaster na kung saan ay kabalikat ang ating mga media tulad ng UNTV. Umaasa ang RDRRMC4A na lalo pang mamulat sa kahandaan ng ating mga kababayan sa panahon ng sakuna, lalo na sa inaasahang pagtama ng tinaguriang The Big One o magnitude 7.2 na lindol. Sherwin Kulubong, UNTV News and Rescue, Tagaytay City. At yan ang kekatamong balita, bating miyayaliwang lugar, king kekatamong bansa, Ako'y Frima sa Longga Gloria, Maya Pabengi. Dalawang 2,564 na araw na po ang nakalipas mula nang maganap ang malagim na Maguindanao Massacre. Ngunit hanggang ngayon ay naghahanap pa rin tayo ng katarungan sa mga biktima ng malagim na krimen. At sa tila madilim na hinaharap ng kaso, hindi po bibitiw ang UNTV sa labang ito hanggang makamit ang katarungan, hindi lamang para sa aming 4 na kasamahan, kundi sa lahat ng mga biktima ng karumal-dumal na pamamaslang. Susunod sa ito ang balita. Mga nagtitinda ng iligal na paputok ngayong holiday season, mahigpit na babantayan ng Philippine National Police. Alamin muna natin ang latest sa lagay ng panahon mula kay Ray Pelayo na nasa UNTV Weather Center. Ray, malakas ba ngayon ang amihan? Magandang gabi, Atty. Regit. Sa ating mga kasambahay, hindi masyadong malakas yung epekto ng amihan o yung northeast monsoon. Ito'y nakakonsentrate dyan sa may area ng extreme northern Luzon, pero malaking bahagi pa rin ng ating bansa ang makakaranas ng magandang lagay ng panahon. At so far, palibot ng Philippine Air Responsibility, walang nakita ang pag-asa ng panibagong LPA o bagyo na makaka-apekto sa bansa. Atty. Reg. Sige Ray, bigay mo na ang kabuuan lagay ng panahon sa Magdamag. Narito po ang magilagay ng panahon sa mga susunod na oras. Yun nga po nga extreme northern Luzon ay apektado itong northeast monsoon o yung amihan. Sa forecast po ng Pag-asa, yung area po ng Batanes, yung Babuyan at Calayan, makakaranas po dyan ng mahinang mga pagulan. Wherein yung Metro Manila at nalabing bahagi ng Luzon ay makakaranas naman po ng magandang lagay ng panahon. Pero may mga tsansa pa rin na magkakaroon ng isolated rain showers and thunderstorms. Sa Science Garden sa Quezon City, maaari pong umabot sa 33 degrees Celsius ang maximum temperature bukas. 28 sa Tuigaraw, sa Baguio po 15 to 22 at sa area po ng Puerto Princesa City sa Palawan hanggang 32 degrees Celsius. Baguio maulap hanggang sa maulap po ang papawirin dyan sa may area ng Visayas at dyan sa may Samar at Leyte mas malaki ang tsansa na magkaroon ng bigla mga pagulan o yung thunderstorms. Sa Iloilo City, maaari pong umabot sa 32 degrees Celsius ang maximum temperature bukas, 31 sa Metro Cebu at sa Tacloban City hanggang 30 degrees Celsius. Ang Mindanao po ay makakaranas din ng fair weather, pero yung area po ng Caraga region, mas malaki ang tsansa naman na magkaroon ng isolated rain showers and thunderstorms. Sa Cagayan de Oro City, maaari pong umabot sa 32 degrees Celsius ang maximum temperature bukas, 30 sa Metro Davao at 31 sa may area ng Zamboanga City. Samantala, ang ating pong sunrise, 6:05 a.m. at naman pong sunset, 5:25 p.m. Yan ang ating ulat panahon. Umulan man po tumaraw, huwag natin kalilimutang pasalamatan ang Diyos na lumalang. Balik po sa inyo dyan. Maraming salamat Ray Pelayo mula sa UNTV Weather Center. Hihigpitan ng Philippine National Police o PNP ang kanilang pagbabantay sa mga iligal na magtitinda ng paputok ngayong holiday season sa gitna ng umiiral na work stoppage order ng Department of Labor and Employment. Ito ang balita ni Lea Ilagan. Magpapakalat ng mga tauhan ng Philippine National Police sa mga vital installation sa bansa, lalo na sa tindahan ng mga paputok sa Bulacan. Ito'y upang masigurong hindi makapagtitinda ang mga ito hanggat walang pahintulot ng Department of Labor and Employment.
Ayon kay Bulacan Provincial Director Police Senior Superintendent Romeo Karamat, nais lamang nilang masiguro na hindi na mauulit ang nangyaring pagsabog sa mga paggawa ng paputok sa Bukawi at Santa Maria, Bulacan na ikinamatay ng 5 individual at ikinasugat ng 26 na iba pa. 10% will be staying in the different police station and 90% will be deployed on the streets. So, as you can see, we will have a maximum police visibility on all vital installations. Kaugnay nito, inilabas na ng PNP ang listahan ng mga ligtas at papayagan lamang na itindang paputok tulad ng mga baby racket, bawang, El Diablo, Judas Belt, paper cups, pulling of strings, sky racket o quitis, small triangulo at iba pang kauri ng paputok na ito pagdating sa explosive content. Sa mga pyrotechnics devices naman, ang mga pinapayagan lamang ay ang butterfly, fountain, jumbo regular, luces, Roman candle, mabuhay, sparklers, trompilyo, whistle devices at iba pang mga pailaw. Kailangan aniyang nasa 0.2 grams o hindi hihigit sa 1/3 teaspoon ang explosive content ng mga ito at anumang lalagpas dito ay bawal na. Bawal din ang mga oversized na paputok gaya ng Super Lolo, Giant Whistle Bomb at Goodbye Philippines. Ang mitsa ay hindi dapat mabilis masunog o bababa sa 3 segundo o hihigit naman sa 6 na segundo. Kailangan ding kompleto ang mga ito ng mga requirements na hinihingi ng DOLE tulad ng certification from PNP FEO at BFP at mandatory seminar sa lahat ng empleyado mula sa pinakamababa hanggang sa may-ari. DOLE has observed that there has been a seminar in the previous, but most of the attendees or were only those owner and some key employees of the manufacturers. That's why the DOLE has ordered that all employees, all workers to the lowest level must undergo a seminar. Hanggat hindi ito natutupad, hindi maaaring magbukas o makapagbenta ng paputok ang mga tindahan. Leia Ilagan, UNTV News and Rescue, Camp Crame. And for the news overseas, authorities are starting to examine the 2 flight recorders recovered from the plane that crashed in Colombia to shed some light on the exact cause of the incident. Arce Reyes reports. Las cajas negras del avión charter que se estrelló fuera de Medellín, Colombia, ya fueron recuperadas este martes. El accidente mortal acabó con la vida de 76 personas, entre ellas un equipo de fútbol brasileño. Las autoridades dicen que ya están investigando todos los datos registrados, mientras que las operaciones de búsqueda y rescate se encuentran todavía en marcha en el sitio. El Abro RJ-85 iba en la ruta desde Santa Cruz, Bolivia, hacia Medellín este lunes por la noche, cuando se estrelló cerca de Río Negro, Colombia, con 72 pasajeros y 9 tripulantes a bordo. La policía dijo que hubo 5 sobrevivientes, mientras que otro pasajero murió en el hospital. El equipo de fútbol completo chapecoense estaba también a bordo, así como varios periodistas. Los datos de vuelo de la Aeronáutica Civil mostraron al avión sobrevolando al aeropuerto de Río Negro, cerca de Medellín, antes de desaparecer en el radar. Los funcionarios del aeropuerto dijeron que el piloto declaró una emergencia a los funcionarios del control de tráfico aéreo, asegurando que había ocurrido una falla técnica. En el documento final que tanto Bolivia como nosotros manejamos, se habla de una total falla eléctrica en el último momento. Dentro de los sobrevivientes hay algunos jugadores del Chapecoense, entre ellos Jackson Follman, Alan Ruschel y Elio Sampier, quienes ahora reciben tratamiento en el Hospital de San Juan de Dios en La Ceja, Antioquia, y se encuentran en una condición estable. No, son pacientes que en este momento ya se operaron, hay que esperar que se empiecen a estabilizar, hay que estar pendientes con infecciones.
El presidente brasileño Michel Temer declaró luto nacional de 3 días y ofreció sus condolencias a los amigos y familiares de las víctimas del accidente mortal. Arce Reyes, UNTV Noticias y Rescate, Bucaramanga, Colombia. Meanwhile, in the U.S., 3 people were killed in what state officials said was the largest fire in 100 years in the region. Jim Reese has the details. 3 people were killed in raging wildfires in Sevier County, Tennessee, and officials are preparing for more blazes overnight. The fires left a total of 14 people injured. And we continue to learn devastating news about the magnitude of the losses that we're experiencing as a community in Sevier County. We're deeply saddened by these losses, and we extend our prayers to the families of all of them. The blaze destroyed or damaged more than 100 homes and threatened country music star Dolly Parton's theme park, Dollywood. The flames, driven to the outskirts of Gatlinburg and Pigeon Forge overnight by hurricane-force winds and fed by drought-parched brush, forced 14,000 people to flee and sent 3 to hospitals with severe burns. Vice President-elect Mike Pence told reporters that President-elect Donald Trump had spoken to Tennessee Governor Bill Haslam to express the incoming administration's concern and to offer their prayers. About 12,000 homes and businesses were left without power in the area, and some 2,000 people sought refuge in shelters, officials said. Downed power lines and fallen trees sparked several smaller fires, local media reported. Officials say they are uncertain when residents will be able to return to evacuated neighborhoods. A curfew is in effect from 6 p.m. to 6 a.m. Jimmy Reese, UNTV News and Rescue, South Carolina, USA. And in Poland, at least 6 miners are missing and 2 were killed after an earthquake occurred at the Rudna mine in Pokowy, southwestern Poland. U.S. Geological Survey reports that a magnitude 4.4 earthquake struck the area with a shallow depth of only 10 kilometers. The 3 injured miners are now in stable condition while the search for the missing continues. And those are the stories making headlines from around the world. I'm Darlene Basingan. Good evening. Magbabalik na si Tiger Woods sa kompetisyon sa kanyang paglahok sa Hero World Challenge sa Bahamas ngayong linggo. Natigil ng 1 taon sa paglalaro ng competitive golf ang dating world number 1 dahil sa kanyang injury sa likod. Binalak din ng 14-time major champion na lumahok sa OGA Tours Safeway Open sa California ng nakaraang buwan, pero nag-withdraw siya 3 araw bago ang opening. Katwiran ni Woods, hindi pa siya sharp. Si Woods ang host ng Hero World Challenge sa December 1 and 4. Samantala, isa sa mga finalists sa 2016 Save the Children Media Awards na ginanap kagabi ang documentary na binuo ng 2 UNTV newscasters. Ito ang balita ni Aiko Miguel. Gamit ang 2 cellphone at budget na 500 pesos, nabuo ng UNTV News anchors na sina Angelo Diego Castro III at Angela Lagunzada ang isang documentary film na pinamagatang Butil. Natawag nito ang pansin ng mga hurado ng Save the Children upang makasama sa mga finalists ng Most Outstanding Special Feature category. Siyempre, it's an honor pa rin kahit na yun nga nasama kami sa finalists, and among those respectable journalists in the industry, talagang win or lose, sabi ko nga kay Diego, okay lang. At least we're able to help raise awareness on hunger and malnutrition in the country. To God be the glory, mabuhay, lahat dapat dito sa campaign natin. Amen. Don't let budget prevent you from doing what you have to do. Kung gusto gawin, kaya gawin. Ito ang 2nd Annual Media Awards Night ng Save the Children upang parangalan ang mga journalist o mga mamamahayag na nagbigay ng kontribusyon upang maipaabot sa publiko ang tunay na kalagayan ng mga kabataang apektado ng kahirapan at malnutrisyon sa bansa. The importance of the media in highlighting, in investigating, showing their professionalism around an issue that's really difficult. And I think by doing so, the media raises up to public dialogue what type of society we would like to see.
Ang Save the Children ay isang independent organization para sa mga kabataan. Taong 2015, inilunsad ang Lahat Dapat campaign nito, ang pinakamalaking kampanya laban sa child hunger at malnutrition sa Pilipinas. Aiko Miguel, UNTV News and Rescue, Quezon City. At yan ang ating balita sa sports at public service ngayong gabi. Ako po si Talia Javier. Balik sa inyo, Atty. Reg and Angela. Oh, congratulations! Thank you. Sa tandaan mo sineselebrate ngayon, Oo no? nga. Oh, happy birthday din kay Jego. Kailan kang papaburger? Soon. O, pakain ka ng kanin. At saka Daniel's daw. Saan pa mapapanood yung butil? Sa YouTube. They can just type butil, tapos makikita nila may Angela Lagunsad. Tapos doon. Tapos 10 minutes lang naman yun. Oh, wow. Congratulations again. No, Thank kahit you. hindi yung grand prize, the mere fact na nasama ka sa top 5 out of 100, right? Yes, that's right. So, a blessing na rin yun. Tsaka napakagaling. Thankful tayo. At sana mag-produce ka pa ng maraming ganyan. Marami. Soon also. Oo, iba-iba naman, ha? Maraming salamat sa'yo. Thank you. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ang buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo'y makapagtitiwala ng aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. Magandang gabi.